Kitang-kita natin sa panel na to mga tol na talagang matindi rin ang naging tama ni Imsama kay Gaban. Kinilala niya na nga talaga ang lakas nito kaya ngayon ipinakita nga ni Imsama ang bagong form niya. Pero eto nga mga tol, si Luffy, Loki at Haro din binitawan nga nila ang napakatinding combination na taklaban kay Imsama. So One Piece Chapter 1191 at ang title nga nito ay Loki is Here. So matapos ang napakatinding atake ni Gaban mga tol kung saan naputol nga ang kamay niya, nandito rin pala malapit sa kanya si Luffy. Pinipilit nga talagang tumayo dyan ni Luffy at lumapit kay Gaban habang nagtatanong nga siya kung buhay pa ba raw ang matanda. Dagdag niya pa pag natanggal nga raw ang form niyang ito ang Gear 5, siguradong magiging napakatinding araw ng damage sa kanya. So meaning mga tol, kaya nakakaya pa rin ngayon ni Luffy, talagang pinipilit niya nga na hindi mawala ang Gear 5. Dahil sa pag nawala nga yan at bumalik siya sa pagiging human form niya, talagang matindi nga yung dobleng saksak na inahabot niya kay Imsama. So yan yung advantage ng Gear 5 mga tol, hindi nga basta-basta mamamatay si Luffy. So dito talagang pinipilit niya pangaring tawagin si Gaban, pero parang hindi na nga talaga makaalis pa sa pwesto niya si Luffy at nanginginig pa nga siya dyan. Nagsalita na rito si Gaban at sinabi niyang naputol ang kamay niya. Nagsorry naman dyan si Luffy dahil sa sinulong araw niyang si Gaban yung atake habang pinoprotektahan siya. Sabi naman ni Gaban wag daw itong magsalita ng kung ano-ano. Ang nangyari nga raw sa kanya resulta ng sarili niyang laban para sa Elba, pero disappointed nga raw siya dyan kay Luffy. At wag nga raw isipin ni Luffy na tapos na ang lahat dahil sa may mission nga raw ang mga kalaban nilang yan. At dito makikita natin na bumagsak nga muli si Luffy mga tol. Malala nga talaga yung tama niya habang tinatanong niya si Gaban kung sino ba yung kalaban nilang yon. Habang dito makikita natin na nakatayo na nga si Gaban mga tol at tinalian niya nga dyan yung braso niya para tumigil ang pagdurugo nito. Habang sinasabi niya nga dyan ang patungkol raw sa kalaban nilang yun hindi raw dapat malaman ng kung sino. Pero ang simpleng sagot niya nga isa raw itong God. So hindi ko sure kung tama yung translation mga tol, pero tinawag nga na isang God ni Gaban niyang si Imu. Matindi nga yun mga tol, pero base sa kapangyarihan niya talagang parang isang God nga talaga si Imsama. Kat naman sa Underworld kung saan ipinapakita nga ang mga giant beast na to. At mula nga dyan bigla na lamang dumaloy ang napakatinding conqueror sa akin ni Imsama. Napakalakas nga ng Black Lightning mga tol kung saan bigla na lamang nawala ng malay ang mga giant beast na to. Habang dito mga tol si Imsama makikita natin na tumbado nga rin. May mga dugo nga siya sa mukha mga tol kaya masasabi natin na talagang tumalab din sa kanya yung atake ni Gaban. At sinasabi niya nga dyan mga tol na ang nakalaban niya ngayon crew ng Pirate King. At hindi niya nga raw inaasahan na mga bata na yun mula sa God Valley aabot sa ganyang klaseng level. At dapat daw back then tinapos niya na ang mga ito kasama si Rax de Sebek. So meaning mga tol mukhang hindi na nga nagkalaban si Imsama at si Roger matapos yung God Valley incident. At dito niya nga lang muli nakaharap si Gaban mga tol. So what if kinalaban mga tol ni Roger at ng buong crew niya si Imsama matapos niya maging Pirate King? Noong mga time na yun mga tol talagang nasa prime nga silang lahat. Kumpara naman ngayon mga tol kay Gaban na matanda na nga pero talagang nakapalag pa rin kay Imsama. Kung ano man yung dahilan nila hindi pa nga natin alam sa ngayon mga tol, pero maaaring dahil yun sa alam nila na kahit gaano nga sila kalakas hindi nila matatalo si Imsama. Dahil sa talagang may hinihintay ngang oras mga tol at hindi nga yun yung era nila Roger. Anyway dito mga tol dahil sa pangyayaring yan talagang galit na nga si Imsama at unti-unti nga siyang nag-transform. Makikita natin na mas lumaki nga yung sungay niya at naging kulay itim na nga yung kamay niya. Napakatinding burst ng Conqueror Saki yung pinakawalan niya pero nakat nga mga tol at dito muna tayo sa Owl Library. So nandiyan na nga si Chopper mga tol at nagpapasalamat nga siya dahil sa okay yung mga libro. Sabi naman ni Robin pasalamat raw sila kay V-Blue. Sabi naman ni Saul gusto niya nga raw na kausapin ni Chopper si V-Blue dahil sa parang meron nga raw itong gustong sabihin sa kanila. Nabigla naman si Chopper dahil akala niya nga raw tahimik ito. Pero mula nga dyan biglang humuni-huni nga si V-Blue mga tol at talagang biglang-bigla nga yung reaction ni Chopper. So ano kaya yung mga sinabi ni V-Blue mga tol? At talagang ayos na nandyan si Chopper dahil sa naintindihan niya nga talaga ang mga sinasabi nito. So mukhang importante nga mga tol dahil sa talagang ikinabigla nga ito ni Chopper. So hopefully talagang makatulong nga yun mga tol sa mga Straw Hat para kahit papano makapalag nga sila kay Imsama at may ligtas nga talaga nila ang Elbap. At yun cut na nga muli rito mga tol kung saan hanggang dito nga sa taas ng Adam Tree talagang ramdam ang
conquer sa akin ni Im Sama. At sa tindi nga mga tol, talagang biglang bagsak na naman dito si Luffy at Gaban. At yun pala, lumipad nga ng napakabilis papunta dyan si Im Sama at sinuntok niya nga ang isang sanga na yan ng puno. At sa panel nga na to mga tol, grabe, ito na nga ang bagong form ni Im Sama. Mas napakalaki niya nga mga tol kumpara dun sa dati at maraming nagsasabi na parang pareho nga raw kay Magellan ang form niya na yan. Sa akin naman talagang solid ang itsura dyan ni Im Sama mga tol. At napansin ko nga na mukhang sumanib na kay Im Sama mga tol yung ome na nasa likuran niya. Sa form niya na yan wala na nga yung bilog na apoy na may mga mata sa likod niya at parang lumipat na nga ito mga tol sa dalawa niyang kamay at sa lower body niya. Itim na nga rin yung magkabilang kamay niya mga tol at may mga nagsasabi rin na parang pareho raw si Im Sama sa isang demon na Baphomet. At mula nga dyan mga tol, sinasabi ni Im Sama kay Gaban na natakasan raw nito ang hunibami niya. Isang kamay nga lang daw ang naputol dyan kay Gaban kaya napahanga raw siya nito. Sagot naman dito ni Gaban mga tol, linya niya nga raw yun. Naiwasan nga raw ni Im Sama ang atake niyang yon pero kulang na nga raw ang kamay niya para palakpakan nito. Sabi naman dito ni Im Sama sa susunod niya nga raw na atake talagang wala nang makakaligtas. Habang si Luffy naman napatingin at napatanong kung yan ba yung kalaban nila dahil sa talagang iba na nga raw ang itsura nito. Sabi naman dyan ni Gaban kay Luffy isama na nga raw nito ang buong crew niya at umalis na ang mga ito dyan sa Elbap. Pero dito nga mga tol nagalit si Luffy at talagang hindi niya raw gagawin yon. Sabi naman dyan ni Gaban mas okay nga lang daw ng konti yang si Luffy sa isang bangkay kaya paano ba raw ito makakatulong sa kanila. Sabi naman ni Luffy ganun nga rin daw yang si Gaban, paano pa ba raw ito lalaban? At dito nga mga tol talagang aatake na nga si Im Sama magamit ang hunibami at mapapansin natin mga tol na nakapalibot nga sa espada ni Im Sama ang dalawang omen. Dito makikita natin na talagang handa nga rin si Gaban para sabayan ang ataking niya ni Im Sama habang napasigaw na nga lang si Luffy mga tol at sinabi niyang wala raw itong magagawa at tumakbo na nga raw ang lolo na yan. Pero kasunod nga niyan mga tol, ayan na nga bagang! Sabay dating dyan ni Haro din mga tol at binanatan niya nga ng ataking Gungnir yang si Im Sama. Napakatinding suntok ang pinakawalan niya dyan mga tol, sapul nga talaga si Im Sama sa mukha. Pero parang hindi nga natinag si Im Sama mga tol at nagpakawala pa nga siya dyan ng omen. Pero talagang itinodo nga ni Haro din mga tol at mula nga dyan talagang talsik nga si Im Sama. Pero habang tumatalsik nga siya mga tol talagang sunod-sunod na omen yung binibitawan niya. Dikit na naman sa Adam Tree si Im Sama mga tol pero kasabay nga niyan ang pagtama rin kay Haro din ng mga omen. Dito makikita natin na nagawa ang salagin ni Haro din ng mga ataking yun mga tol pero talagang nabasag na nga dyan ang shield niya habang sinasabi niya nga na hindi raw muli siya tatamaan ito. Sumukang natuto na nga si Haro din mga tol dahil sa Western Village talagang binanatan nga siya ni Im Sama ng omen. Anyway dito talagang biglang-bigla nga siya sa nangyari kay Gaban at sabi niya nga dyan paano raw yan nangyari na naputulan ng kamay yang si Yasan at nagpasalamat naman si Gaban mga tol dahil sa tinulungan nga sila ni Haro din. Pero dagdag nga ni Gaban ang kalaban nga raw nilang yan immortal at hindi niya raw nakikita na mananalo sila kaya siguraduhin na nga lang daw nito na makalis dyan sa Elbap yang si Straw Hat Luffy. At dito nga mukhang susundin ni Haro din ang utos ni Gaban pero nagagalit nga dyan yang si Luffy at wag nga raw makialam ang matanda at hindi nga raw talaga siya tatakbo. Sabi naman ni Gaban makinig nga raw ito sa kanya. Ano pa ba raw ang magagawa nito sa mga sugat niyang yan? Gigil na gigil naman si Luffy mga tol at sabi niya nga makaka-recover daw siya ngayon. Hindi nga naniniwala si Gaban mga tol pero bigla na nga lang lumobo rito si Luffy mga tol at sinabi niya nga na kumain raw siya ng napakarami kaya kaya niyang gawin yon. So hindi pinakita dyan kung kumain ba talaga si Luffy o ang tinutukoy niya nga nung kumain siya earlier nung kasama niya si Loki. Kung ganun mukhang kaya niya palang itago sa loob ng katawan niya yung mga pagkain at sa kanya nga ito i-consume pag kailangan niyang makarecover agad-agad. At talagang hindi nga makapaniwala si Gaban mga tol at sabi niya nga anong klaseng logic ba raw ang sinasabi na yan ni Luffy at hindi na nga raw talaga nito kaya pang lumaban. Pero kitang-kita natin dyan mga tol na parang kumain nga talaga si Luffy at lobong-lobo nga yung katawan niya. At mula nga dyan mga tol napansin niya na aatakihin na nga sila ni Imu. Isang araw bomba yan kaya mula nga dyan napakabilis nga silang iniligtas muli ni Haro din. Tinamaan nga dyan si Haro din sa likod mga tol at
talagang sigaw nga siya dyan sa sakit. Dito talagang usok nga yung likod niya mga tol habang nasa taas nga si Im-sama. At sinasabi nga dyan ni Gaba na umatras nga raw sila at lumaban na lamang sila sa susunod. Pero dito nga sabi ni Haru din, ang Elbap nga raw talagang hindi luluhod at ang tanging result daw ng isang tunay na warrior ang mamatay sa laban. Nagalit naman si Gaban at i-consider nga raw nito yung mga mangyayari pag namatay ang si Haru din. Pero sagot nga dyan ni Haru din mga tol, okay nga lang daw na mamatay siya dahil sa nandyan naman daw si Loki. At kasunod nga niyan mga tol, biglang dumating ng talaga dyan si Loki at tinawag niyang brother dyan si Haru din. At makikita natin na may mga benda nga si Loki mga tol, mukhang nagamot nga talaga siya ni Gear. Habang sinasabi nga rin dyan ni Loki kay Haru din na maghanda na raw ito. Kasabay nga rin yan mga tol, biglang angat nga rin dito si Luffy at sinabi niya nga na okay na rin daw siya. Biglang bigla naman si Gaban mga tol at talagang hindi nga siya makapaniwala sa mga kasama niyang yan. At dito nga talagang binatak na ni Luffy mga tol, babanatan niya na nga si Im-sama. Kasabay nga niyan nasa pwesto na nga rin si Loki at Haru din. At kasunod nga niyan mga tol, ayan na nga, bagang Goku Sovereignty o 3 Generals Attack ang binitawan ng tatlo mga tol. Makikita natin na sumalag nga si Im-sama mga tol, pero talagang napakatinding atake ang binitawan ni Luffy, Loki at Haru din. Siguradong yan na nga ang pinakamalakas na tinanggap na atake ni Im-sama sa labang ito. Hindi pa nga ipinapakita yung resulta pero grabe, finally nakabalik nga si Luffy at Loki mga tol. Dagdag pa nga si Haru din na talagang hindi ko nga inaasahan na talagang makakatulong pa rito kila Luffy. Sa bagay, isa nga rin siyang anak ni Harald mga tol, kaya siguradong taglay niya nga rin ang lakas ng tatay niya. Si Haru din ang MVP sa chapter na to at kung wala nga siya tapos na nga si Luffy at Gaban. Magandang laban nga to mga tol, tingin ko kahit papaano talagang may palag na rito sila Luffy kay Im-sama. Kaya ayun, titignan natin sa mga susunod na chapter yung mga mangyayari mga tol. Yun nga lang, meron na naman tayong break next week, kaya 2 linggo yung hihintay natin para sa kasunod na chapter. Yan nga lang kabo ng video natin. Syempre, kung nagustuhan nyo nga, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!